Kunti na lang talaga. Kalingap Rab may sinabi na wag niyo sakalin sila. Bahay kailangan ng matapos. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kalingap, sanay hindi niyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kabuuan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Edna Vlogs at Kalingap Rab, salamat po. Kunting-kunti na lang. At bahay kina VNC kailangan ng matapos. Pero bago yun mga kalingap ay pag-usapan muna natin mga kalingap ang patungkol sa pabahay ngayon ni VNC. Dati pa man ay may kaakibat na sa bahay nila ni VNC na panganib mga kalingap dahil minsan ang nangyari doon sa bahay ngayon nila ni VNC na may mga tao na nagbabalak ng masama. Kaya mabuti na lang talaga mga kalingap na malapit na ang pabahay ni Kalingap Rab na matatapos para kina VNC. At may kaligtasan, may seguridad na ang bahay nila ngayon ni VNC. Kahit nasa mga pinto pa lang na ikakabit nila Kalingap Rab para dito ay hindi ito basta-basta na masisira dahil solid at matibay na kahoy ng nara ang kanilang gagawing pinto para dito mga kalingap. Kaya may kasiguraduhan na ang kanilang bahay ni VNC kung makakalipat na sila dito mga kalingap. At malapit na ito mangyayari dahil sa nalagyan na nga ito mga kalingap ng magandang ilaw. Si VNC talaga ang napakaswerte na tinulungan ni Kalingap Rab dahil sa bahay pa lang nila hindi ordinaryo na pabahay dahil mansyon na ang pinabahay nila para kay VNC. At dahil na rin yun mga kalingap sa mga nagmamahal kay VNC sa lahat ng nag-sponsors tumulong kaya naging maganda ang kalalabasan ng pabahay ni Kalingap Rab para kay VNC. At sa bahay na iyan dyan na magsisimula na matiwasay ang pamumuhay nila ni VNC na walang halong pag-alala. At sa kabilang dako naman mga kalingap. Kalingap Rab may sinabi sa kabila ng mga isyu patungkol sa EDC. Sanay unawain natin at pagtuunan ng pansin at para malilinawan ang lahat. Yan ang ating makikita sa video. Marami po yung mga... Sa totoo lang, walang problema talaga sa EDC. Pati sa family niya, walang problema. Kami po ay okay. No? Hindi ko lang alam kung bakit saan nanggagaling yung mga yan. Hayaan na po natin yung dalawa. Ano? Kung may mga sponsors man, dapat ay alamin natin yung boundaries natin. No? Huwag tayo manghimasok sa buhay nilang dalawa. Ako mismo guys na tumutulong sa kanila, hindi ko pinapakalaman yung private life po nila. Ano? Kahit si VNC, yung private life niya, hindi po porke tayo yung tumulong, is may karapatan na tayo na parang hawak na natin yung buhay po nila. Ano? Dapat matuto pa rin po tayong rumespeto. Sa totoo lang, di ba? Hindi naman talaga sila humihingi sa atin eh. Tayo po yung kusang tumulong. No? Kaya yun, hindi porke tumutulong tayo, panghihimasukan na natin sila, panguunahan na natin yung mga desisyon nila. So, yun yung masasabi ko dyan. Kasi, bigyan natin sila ng, huwag natin silang sakalin. No? Huwag natin silang sakalin. Lalo na yung mga issue na yan. Nakakahiya. Sa totoo lang, nahihiya po ako sa kanila. Nahihiya ako sa family ni Biancy kahit tinutulungan ko sila. Pag may nakikita ako mga video, minsan nasa thumbnail sila. Di ba? Nakakahiya kaya. Kaya wag na po natin palakihin yung issue na yan. Wag na natin ungkatin yung mga nakaraan ni Edu, nakaraan ni Biancy. Wag na po natin ungkatin. No, na sa totoo lang nga po napagsabihan ko nga po si Dr. Love dun sa GC namin kasi nag-message po kasi yung ex ni Edu. No? Actually, di lang nag-message, nag-ano din siya, parang may kumalat na story niya. So, huwag na po natin idama yun, tapos na po yun. Huwag na natin idama yung nakaraan ni Eds. Doon na tayo magdawit ng ibang tao dito kasi tapos na po yun. No? Nakakahiya po
bilang kalingap. Diba? Nakakaya po kung mababasa ng iba. Meron akong kininto nung husband mo. Yung asawa mo, meron daw loko doon sa inyo. May naninilip daw. Ay siya po, isang araw po, siya po. Oo, Kasi ano po, open. parang biyero lang po. Oo. Ano yun, yung mga nakaraang araw, naliligo siya sa CR. Tapos, paggabi po, nag-aano na siya.